Let's open the Bible, John chapter 10. Buksan po natin yung ating Biblia mula po sa Aklat ng 1 sa chapter 10. John chapter 10, verse 7. Doon po sa Aklat ng 1, chapter 10, verse 7. 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. And verse 9, 3, 2, 1. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. And verse 14. Let's read it together. 3, 2, 1. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. So the John chapter 10, the message is very clear. Kaya ang mensahe po ng John chapter 10, ito po ay napakalinaw. Jesus is the door of the sheep. Si Jesus daw po yung pintuan ng mga tupa. That's why without Jesus, nobody can get salvation and go to heaven. Kaya po kung wala si Jesus, walang sino man po ang maliligtas at mapupunta sa langit. After, when we pass through this door, we get salvation. Kaya pag dumaan po tayo dito po sa makipot na pintuan, tayo po ay maliligtas. After that, we work in the narrow way. At pagkatapos na yon, doon po tayong maglalakad sa makipot na daan. And in that way, until we go to heaven, God guides us and protects us as a shepherd. At yung pong daan na yon, hanggang sa makarating po tayo sa langit, gagabayan po tayo ng Diyos bilang kanyang pastol. So John chapter 10 says, Jesus is the door and shepherd. Kaya sabi po sa Aklat ng 1, chapter 10, si Jesus daw po yung pintuan at ang pastol. So today, we're gonna learn these lessons. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ito pong mga paksa. Let's look at the Luke chapter 13. Punta Please muna, bookmark here and let's look at the Luke chapter 13. lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa Aklat ng Lucas chapter 13. Luke chapter 13, verses 23 and 24. Doon po sa Lucas chapter 13, verse 23 hanggang verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Today's lesson is very important. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin po ngayong paksa. So I hope and prayed all of us learn many things through today's sermon. Kaya ako po'y umaasa at nananalangin na lahat po tayo ay makakaunawa dito po sa pag-aaralan po natin. Somebody asked to Jesus, are there a few who are saved? Kaya meron pong nagtanong kay Jesus, kakaunti lang ba ang maliligtas? So he is asking about the salvation. Kaya siya po'y nagtatanong tungkol po sa kaligtasan. Then Jesus said, strive to enter through the narrow gate. At sinabi po ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. So narrow gate means the gate of salvation. Kaya ang ibig sabihin po ng makipot na pintuan, ito po yung pintuan tungo sa kaligtasan. So when we pass through the narrow gate, we got salvation. Kaya kung mapupunta po tayo o papasok dito po sa makipot na pintuan, tayo po yung maliligtas. And after salvation, we work the narrow way. At pagkatapos naman po na tayo po yung maligtas, tayo din po ay dadaan sa makipot pong daanan. This is a Christian life. Kaya ito po yung Kristiyanong pamumuhay. Would you bring the board mark? And then we go to heaven. At pagkatapos po nun, pupunta na po tayo sa langit. This Christian life is not related to going to heaven. Ito pong Kristiyanong pamumuhay, hindi po ito konektado sa pag-akyat sa langit. Depending on whether we pass through the narrow gate or not, we go to heaven or not. Kaya nakadepende po sa kung papasok tayo sa makipot na pintuan o hindi, tayo din po ay makakapasok sa langit o hindi. And Christian life is related to the reward in heaven. At ito naman pong Kristiyanong pamumuhay, ito po ay nakakonektado sa ating pagpapalang matatanggap. So here is the one man. Kaya narito po yung isang tao. He passed through the narrow gate and immediately he died. Pumasok po siya sa makipot na pintuan at agad po siyang namatay. He never attended church, never prayed.
Kailanman hindi po siya naka-attend ng church, hindi rin po siya nanalangin. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? Can he go to heaven? Makakapasok po ba siya sa langit? Yes. Because he passed through the narrow gate. He gets salvation. Opo, makakapasok po siya sa langit dahil nakapasok po siya sa makipot na pintuan, naligtas po siya. But he didn't do anything for God after salvation. That's why no reward in heaven. Pero wala man po siyang anumang ginawa pagkatapos niya makapasok sa makipot na pintuan, kaya wala din po siyang pagpapalang matatanggap. This case is the one criminal when Jesus died on the cross. Kaya ito po yung kasong katulad po ng isang kriminal na namatay po nakasama ni Jesucristo doon po sa krus. When Jesus died on the cross, one criminal repent and he said, Lord, when you go to your kingdom, please remember me. Kaya noong mamamatay po si Jesucristo doon po sa krus, meron pong isang kriminal na nagsabi po kay Jesus, Panginoon, pakiusap, alalahanin mo ako sa iyong pag ikaw ay umakyat na sa langit. Jesus said, assuredly I say to you, you will be with me in paradise. Kaya sinabi po ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So, Jesus promised his salvation. Kaya ipinangako na po ni Jesus yung kanya pong kaligtasan. So, he got salvation, but immediately he died. Naligtas po siya, pero kaagad po siyang namatay. That's why, even though he go to heaven, he didn't have the chance to get the reward. Kaya kahit na mapupunta po siya sa wala hanggang langit, wala naman po siyang pagkakataon na makatanggap ng gantimpala. And this man, he passed through the narrow gate and he worked for the Lord for 5 years. At ito naman pong taong ito, nakapasok din po siya sa makipot ng pintuan at nakalakad po siya sa kanyang Kristiyanong pamumuhay sa loob ng 5 taon. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? Yes. Not because of his 5 years Christian life, but because he passed through the narrow gate. Makakapasok din po siya. Hindi po dahil sa 5 taon po siya nakapamuhay sa kanyang Kristiyanong pamumuhay, kundi nakapasok po siya sa makipot na pintuan. About his 5 years Christian life, he will receive the reward. Kaya tungkol naman po sa kanyang 5 taon pamumuhay, siya po'y makakatanggap ng gantimpala. But many people don't pass through the narrow gate and they just climb up and they just work for the Lord. Pero marami po mga taong hindi po mapasok sa makipot na pintuan. Sila po'y tumatakbo o tumatalon doon po sa makipot na pintuan at kaagad po sila namumuhay sa bilang isang Kristiyano sa harapan po ng Panginoon. That is the John chapter 10, Kaya ito po yung nasa aklat ng 1, chapter 10. verse 1. Sa chapter 10, verse 1. Let's go back to John chapter 10, verse 1. Kaya balik po tayo sa aklat ng John, chapter 10, verse 1. Let's read it together. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. The thief and robber. Kaya sila po'y tulisan at magnanakaw. Many people misunderstand. If I work hard for the Lord, God will be happy. God will please. Kaya marami po mga tao hindi po nila nauunawaan. Kapag ako po'y palang nagpagal sa Panginoon, magagalak yung Panginoon para sa akin. Well, think about this. After you work, when you go back home, the door is open. Kaya pag-isipan niyo po ito, pagkatapos niyo po magtrabaho at kapag umuwi po kayo ng bahay, yung pong pintuhan ay bukas. And the light is on. At yung inyo pong ilaw ay bukas. Actually, nobody is supposed to be there. Sa katunayan, wala pong sinumang tao nandoon. But somebody opened the door and turn on the light and turn on the music and the cleaning. Pero may isa pong tao nagbukas ng pinto, nagbukas ng ilaw at bigla po siya naglinis. And he is cooking. At siya din po ay nagluto. But I don't know him. Pero hindi ko siya kilala. Are you happy? Masaya ba kayo? We will say, who are you? Kaya masasabi nyo, sino ka? How did you come in? Paano ka nakapasok dito? What are you doing here? Anong ginagawa mo dito? I'm not happy. Hindi ako masaya. So, without passing through the narrow gate, without getting salvation, even though the people work hard for the Lord, God is not happy. Kaya walang anumang pagpasok sa sa makipot na pintuan, kung hindi man po sila maliligtas, kahit na sila ay magpagal sa Panginoon, hindi po magagalak ang Panginoon sa kanila. And one of the family, he has a cancer, At mayroon pong isang pamilya, mayroon po doong may cancer. and he need to be hospitalized. Kaya kailangan niya pong mapunta sa ospital. But he keep working for me.
Pero lagi pa rin po siya nagtatrabaho para sa akin. I'm not happy. Kaya hindi po ako magiging masaya. You have to be hospitalized first. Kailangan mo munang magpunta sa ospital. It's not the time to work. Hindi ito yung oras para magtrabaho ka. It's the time to save your life first. Ito yung oras para iligtas mo yung buhay mo. So all the people are born as a sinner. Kaya lahat po ng mga tao ipinanganak na makasalanan. They are supposed to go to hell. Kaya karapat dapat lang po sila na mapunta sa impyerno. But without solving the problem of sins, people try to work for the Lord. Pero walang anumang pagresolba sa kanilang mga kasalanan, sinusubukan po ng mga tao magtrabaho para sa Panginoon. God will say, no. I don't work your work. Kaya I sa- don't need your work. Kaya sasabihin po ng Panginoon sa kanila, hindi ko kailangan ng pagpapagal mo. You have to pass through the narrow gate first. You have to get salvation first. Kailangan mo munang pumasok sa makipot na pintuan, kailangan mo munang maligtas. This man didn't pass through the narrow gate and jump up and work for the Lord 5 years. Kaya ito pong taong ito, hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan. Ang ginawa niya po, tumalon po siya at nagpagal po siya sa Panginoon sa loob ng 5 taon. Can he go to heaven? Mapupunta po ba siya sa langit? No. Hindi po. This man, without passing the narrow gate, he worked for the Lord for 50 years. Kaya ito naman pong taong ito, walang pagpasok sa makipot na pintuan. Siya po'y nagpagal sa loob ng 50 taon. He cannot go to heaven. Hindi rin po siya mapupunta sa langit. Many people don't repent. That's why they cannot get salvation. Marami pong mga tao, hindi po sila nagsisisi, kaya hindi po sila maliligtas. Why they cannot get why don't they repent? Bakit po hindi sila nagsisisi? Because they think they are already good person before God and they are already saved. Dahil iniisip na po nila na mabuting tao sila sa harapan ng Diyos at iniisip na din po nila na ligtas po sila. Think about this. This man, in order to pass through the narrow gate, what should they do? Kaya pag-isipan niyo po ito pong dalawang tao yung ito, para makapasok po sila sa makipot na pintuan, ano yung kailangan po nilang gawin? They have to return this spot. Kaya kailangan po nilang bumalik doon po sa may likuran. This man, they have to return this spot. Kaya dito po sa harap, kailangan po nilang bumalik doon po sa likuran ng pintuan. Then they'll say, how can I give up my 50 years Christian life? Kaya masasabi po nila, paano ko isusuko yung 70 taong pamumuhay ko sa Kristyano? Even though it rains, I always attend the church. Kahit umuulan, umaattend ako ng church. Even though I was poor, I always offer the tithe. Kahit mahirap lang ako, nagbibigay ako ng ikapo. But it's nothing. Pero wala lang to. I'm not children of God. Hindi ako anak ng Diyos. I'm not saved. Hindi ako ligtas. No, I don't think so. Hindi ko maisip yun. God will accept all my good deeds and I can go to heaven. Tatanggapin ng Diyos lahat ng mabubuting kong gawa at mapupunta ako sa langit. Because of their pride, they are really difficult to repent. Dahil sa kanila pong pagmamataas, napakahirap po para sa kanila na magsisi. In order to repent before God, in order to stand as a sinner, they have to give up 5 years Christian life and 50 years Christian life. Kaya para po sumuko sa kanila pong Kristiyanong pamumuhay, kailangan po nilang isuko yung kanilang 5 taong Christian life at yung kanila pong 57 taong pamumuhay bilang Kristiyano. Otherwise, they cannot repent and cannot get salvation. Dahil kung hindi po sila magsisisi at hindi rin po sila maliligtas. There are many cases in the Bible. Kaya marami pong mga sitwasyon dito po sa Biblia. Let's look at the Luke chapter 18, Punta po tayo sa aklat ng Lucas chapter 18. verse 9. Chapter 18 verse 9. Luke chapter 18, verse 9. Also, he spoke this parable to some who trust in themselves that they were righteous and despised others. Isanalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Some people thought they are already righteous before God.
Kaya iniisip po ng ibang mga tao, sila po'y makatwiran na po sa harapan ng Diyos. They thought they can go to heaven by their good deeds. Kaya sa kanila pong pagiging matuwid, iniisip po nila, nakakagawa lang po sila ng mabuting bagay para po makapunta sa langit. That's why Jesus shared this parable. Kaya ibinahagi po nito ni Hesus Kristo yung kanyang The talinghaga. verse 10, there are two men, the Pharisees and the tax collector. Kaya dito po sa verse 10, meron pong isang lalaki at meron pong isang maniningil ng buwis. Pharisees is like a pastor these days. Kaya ito pong Pariseo, gaya po siya ng mga pastor sa panahon po natin He ngayon. tried to live holy and taught the Bible to others. Kaya sinusubukan po niya mamuhay ng banal at nagtuturo po siya ng salita ng Diyos sa ibang tao. But tax collector, these people working for the Rome. Kaya ito naman pong maniningil ng buwis, siya po'y lumalakad doon po sa Roma. So they collect the tax from the Jewish people and offer it to the Rome. At kinokolekta niya po lahat po ng mga buwis ng mga Hudyo at kanya pong dinadala doon po sa Roma. So they are betrayers in the eyes of Jewish people. Kaya siya po'y taksil doon po sa harapan ng mga Hudyo. So Jewish people consider the tax collector just like a prostitute. The prostitute? Halo? Oh. Kaya iniisip po ng mga Hudyo na ito pong maniningil ng buwis ay yung kanyang pagiging makasalan ay katulad po ng isang babaeng mapangulo niya. So in the eyes of man, the Pharisees is a good man, the righteous, and the tax collector is a really sinner. Kaya sa paningin po ng mga tao, ito pong Pariseo, siya po'y mabuting tao dahil sa kanyang pagiging matuwid. Pero ito naman pong maniningil ng buwis, siya po'y makasalanan. So Pharisees also thought so. Kaya iniisip din po yun ng mga Pariseo. So when he prayed, he raised up his hands to the heaven, Kaya sa tuwing mananalangin po siya, tinataas niya po yung kanyang dalawang kamay doon po sa langit. and he stood up and looked at the sky and prayed like this. At siya po'y tatayo at titingin po sa kalangitan at mananalangin na katulad po He nito. looked very proud. Kaya mukha po siyang may pagmamalaki. And he says, Lord, thank you for making me different from such a sinner, like a tax collector. Kaya sinasabi po ng Pariseo, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad nito pong maniningil ng buwis. And he's boasting what he did for the Lord. At pinagmamalaki niya kung ano yung kanyang nagawa sa Panginoon. So verse 12, I fast twice a week, I give tithes of all that I possess. Kaya sa verse 12, 2 ulit ako nag-aayuno na isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. So he tried to go to heaven by his good deeds and his righteousness. Kaya sinusubukan niya pong umakyat sa langit sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa at sa pagiging matuwid. He didn't pass through the narrow gate. Pero hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan. But what about this tax collector? Pero paano naman po itong maniningil ng buwis? He really knows he's a great sinner. Alam niya na po siya po'y dakilang makasalanan. So verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. He didn't even look up to heaven. Kaya hindi man lang siya makatingin sa langit And he beat his heart. at dinadagukan niya yung kanyang puso. It means he really know he's a great sinner. Na ang ibig sabihin, alam niya po na siya'y dakilang makasalanan. And he really regret and repent. At talaga pong nagsisi siya at siya po'y talagang nanghinayang. And he says, God, be merciful to me, a sinner. Kaya sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So he sometimes give the money to the beggar, or he could. Kaya sa katunayan, maaaring nagbibigay po siya ng pera sa mga pulubi at mabuting tao siya. But he think it's not enough to go to heaven. Pero sa isip po niya, hindi ito sapat para makapunta sa langit. He already realized he cannot boast anything before God. Kaya naunawaan niya na po na wala po siyang anumang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Only one thing he can ask is God's mercy and grace. Ang isang bagay lang na kaya pong hingiin, yung pong habag ng Diyos at yung kanyang biyaya. God, be merciful to me, a sinner. It means I cannot do anything to be forgiven. Kaya sabi po niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ibig sabihin, wala akong anumang magagawa para mapatawad. Then verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa.
sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Who is justified? Kaya sino po yung itataas? This tax collector, Ito pong maniningil ng buwis. not the Pharisees. Hindi po yung Pariseo. So, why the Pharisees was very hard to repent, because he already saved so many his own righteousness. Kaya bakit napakahirap po para sa isang Pariseo na siya po yung magsisi? Dahil sa tingin niya, marami na siyang nagawa bilang isang tao. So if these kind of people don't give up their own righteousness, and if they don't stand before as a sinner, and if they don't repent, they cannot pass through the narrow gate. They cannot get salvation. Kaya ito pong taong ito, iniisip niya na siya po yung matuwid na tao at hindi niya iniisip yung kanyang pagiging makasalanan. Kaya ito pong taong ito, hindi po siya pumapasok sa makipot na pintuan. Yes, he cannot get salvation. Kaya hindi po siya maliligtas. So what is the narrow gate? Kaya ano po yung makipot na pintuan? Let's look at the John chapter 10, Balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 10, verse 7. sa verse 7. Jesus said, "Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep." Kaya sabi po ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Verse 9, I am the door. Kaya sabi po sa 9, ako ang pintuan. Pintuan. If anyone enters by me, he will be saved. Ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. So, Jesus is door of salvation. Kaya si Jesus po yung pintuan ng kaligtasan. When we realize that Jesus redeemed all our sin and died for our sins, we pass this door. Kaya noon pong naunawaan po natin na tinubos na po ni Jesus yung ating mga kasalanan at pinatawad na po tayo, nakapasok na po tayo sa makipot na pintuan. So, the Noah's Ark, when the Noah complete the ark, there is a door. Kaya doon po sa arko ni Noah, nung natapos na po ni Noah yung pong paggagawa doon po sa arko, mayroon pong pintuan. How many doors in the Noah's Ark? Ilang pong pintuan doon po sa arko ni Noah? Isang. So, without that door, nobody can enter the ark. Kaya kung walang pintuan na yon, walang sino mang ang makakapasok sa arko. When the God's judgment came, the somebody who passed through that door is saved. Kaya noong pong sinarado na po ng Diyos yung pong pintuan, yung pong taong nakapasok doon po sa loob ng arko, sila po'y naligtas. People out of that door are judged. Pero yung mga taong nasa labas ng pintuan, sila po'y hinatulan. So the door of Noah's Ark is the symbol of Jesus Christ. Kaya ito pong pintuan ng arko, ito'y sumisimbolo kay Hesus Kristo. And in the Noah's Ark, there are Noah's family and the animals. Kaya doon po sa loob ng arko, nandun po yung pamilya ni Noah, pati po yung mga hayop. Jewish people treat the Gentiles like animals. Kaya yung po mga Hudyo, tinatrato po nila yung mga hentil gaya po ng mga hayop. So it means the Jewish people and the Gentiles will get salvation, and they will make one group, the church. Kaya ang ibig sabihin, yung pong mga Hudyo at yung pong mga hentil, sila po yung magsasama-sama at maliligtas at bubuo po sila ng isang grupo. So when we pass through the narrow gate door, we have to stay in the church. Kaya noong po nakapasok na tayo sa makipot na pintuan, kailangan na po natin makilahok dito po sa loob ng iglesia. So Noah's Ark is the symbol of the salvation and the church. Kaya ito pong arko ni Noe, ito po'y sumisimbolo doon po sa kaligtasan at doon po sa iglesia. In the tabernacle, there is the door. Kaya doon naman po sa tabernakulo, meron din pong pintuan. Do you know how wide that door is? Alam niyo po ba kung gaano kalawak nito pong pintuan? In the tabernacle, the main gate is the east side. Kaya doon po sa may tabernakulo, doon po sa may silangan, andun po yung pinakapintuan. That door is almost 9 or 10 meter. Kaya ito pong pintuan, umaabot po siya ng 9 hanggang 10 metro. So have you seen the 10-meter gate? Kaya nakakita po na po kayo ng 10 metrong pintuan. Wow! When we open it, it will be really long and great, wide. Kaya kung bubuksan po natin ito, napakahaba at napakalawak. So 10-meter gate. Why God made that gate this much wide? Kaya bakit po ginawa ng Diyos ito pong pintuan ng 10 metro? Because God welcome all sinners.
Dahil wini-welcome po ng Diyos lahat ng mga makasalanan. God invites all people to be saved. Dahil iniimbita po ng Diyos lahat ng mga tao na maligtas. So this gate is also the symbol of Jesus Christ. Kaya ito pong pintuan, ito po'y sumisimbolo din po kay Hesus Kristo. When the Israel people stayed in the Egypt as a slave, in order to save the Israel people, God brought the 10 plagues. Kaya noon po mga Israelita, sila po'y nandoon bilang alipin sa mga Ehipto, nagpadala po ang Diyos ng mga 10 salot. 10th disaster was killing the firstborn babies. Kaya yung 10 salot, 10 paghihirap, sila po'y pumatay doon po sa mga batang The sanggol. way to avoid the God's judgment is killing the lamb and put the blood on the doorpost. Kaya ang paraan para mailigtas po sila, kailangan po nilang magpatay ng isang kordero at yung kanya pong dugo ay ilalagay doon po sa pintuan. So people staying in the door are saved. Kaya lahat po ng mga tao na nanatili doon po sa pintuan, sila po'y maliligtas. And people out of the door were judged. At yung mga taong nasa labas naman po ng pintuan, sila po'y mahahatulan. This door having the blood of the lamb indicates Jesus Christ. Kaya ito pong pintuan na mayroon pong dugo ng isang kordero, ito po'y sumisimbolo kay Hesus Kristo. So without Jesus, nobody can get salvation. Kaya kung wala po si Hesus Kristo, walang sino mang ang malaligtas. But many people only focus on their own Christian life and own good deeds. Pero napakarami pong mga tao, nakatuon pansin lang po sila sa kanilang kristyanong pamumuhay at sa kanilang mabubuting mga gawa. Many people don't care about narrow gate and about salvation. Kaya wala pong pakialam ang mga tao tungkol po sa makipot na pintuan at tungkol po sa kaligtasan. That's why when they stand before God, they will be embarrassed. Kaya kapag sila po'y tatayo na po sa harapan ng Diyos, sila po'y mapapahiya. One student wants to enter the UP, Kaya may isa pong estudyante, gusto niyang pumasok doon po sa UP. but he always failed the exam. Kaya lagi po siyang pumapalya doon po sa exam. So he decided to study in UP even though he doesn't pass the exam. Kaya siya po'y nagpasya na mag-aaral pa rin po siya sa UP kahit hindi po siya nakapasa sa exam. Every morning, he go to the UP and study. Kaya tuwing umaga, siya po'y pupunta sa UP at mag-aaral. He bought to the UP cap, Kaya UP hat. Kaya nagsuot po siya ng sombrero ng pong UP ng estudyante. So here is a UP. Kaya may nakalagay po doon na UP. He bought to the UP t-shirt, At bumili din po siya ng t-shirt ng pang UP. 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 He bought to the UP shoes, UP bag, and UP pencil. So all the appearance, there is UP. Kaya He looks too much UP student. Kaya bumili po siya ng sapatos na pang UP, ng pangbag na pang UP, ng lapis na pang UP. Kaya lahat po ng meron siya nakatatak UP. Then, can he receive the diploma after 4 years? Pero makakatanggap po ba siya ng diploma pagkatapos ng 4 na taon? No, because he never been student of UP. Hindi po, dahil kailanman hindi po siya naging tunay na estudyante ng UP. Many people try to work for the Lord, but they never been the children of God. Maraming tao po lumalakad sa harapan ng Diyos pero kailanman hindi po sila naging anak ng Diyos. They never pass through the narrow gate. Kailanman hindi po sila pumasok sa makipot na pintuan. That's why, even though they attend the church for a long time, they will go to hell. Kaya kahit mahabang panahon na po silang umaattend ng church, hindi po sila maliligtas at mapupunta sila sa impyerno. Let's look at Matthew chapter 7. Kaya punta po tayo sa Aklat ng Mateo chapter 7. Verse 21. Sa Mateo chapter 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So they called Jesus Lord, Lord. Kaya tinatawag na po nila si Jesus na Panginoon, Panginoon. It means they are believers. Ibig sabihin sila po yung mga mananampalataya. It means they try to live according to the will of God. Ibig sabihin, sinusubukan po nilang mamuhay alinsunod sa layunin o kalooban ng Diyos. But they really don't know the real will of God. Pero hindi po talaga nila alam kung ano po yung tunay na kalooban ng Diyos. But he who does the will of my Father in heaven.
So even though they worked hard for the Lord, they couldn't go to heaven. But when they live according to the will of God, when they follow the will of God, they go to heaven. Sabi po, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ibig sabihin, kahit sila po'y nagpapagal sa Panginoon, hindi po sila maliligtas. Pero kung susundin po nila yung kalooban ng Diyos, sila po'y maliligtas at mapupunta sa langit. What's the will of God? Ano po yung kalooban ng Diyos? Will of God is the God wants the people to pass through the narrow gate first. Ang kalooban po ng Diyos, nais po niya na lahat ng mga tao ay pumasok muna sa makipot na pintuan. We should be forgiven first. We should get salvation first. Kailangan muna nating mapatawad, kailangan muna nating maligtas. But without passing the narrow gate, they try to work for the Lord only. Pero wala mang anumang pagpasok sa makipot na pintuan, sinusubukan na lang maging banal sa harapan ng Diyos. So when they stand before God, they boast what they did. Kaya kung tatayo po sila sa harapan ng Diyos, ipagmamalaki po nila kung ano po yung kanilang nagawa. The verse 22, would you read? Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So they boast what they did for the Lord. Kaya pinagmamalaki po nila kung ano po yung kanilang nagawa sa Panginoon. But Jesus said, verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin kayo mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. It means, did you pass through the narrow gate? Sabi po niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Ibig sabihin, pumasok ka ba sa makipot na pintuan? How did you come in? Paano ka nakapasok? Did you get salvation? Naligtas ka ba? Have you been the children of God? Naging anak ka ba ng Diyos? Have you been forgiven? Napatawad ka ba? I never knew you. Kaya sabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Depart from me means you go to hell. Lumayo kayo sa akin. Ibig sabihin, mapupunta ka sa impyerno. So many people think the people who don't believe in God will go to hell. Kaya marami po mga taong iniisip na yung mga taong hindi lang po naniniwala sa Diyos, sila po yung mapupunta sa impyerno. And great sinners will go to hell. At yung mga may higit na mga makasalanan, sila mapupunta sa impyerno. But Bible clearly says, so many people who believe in God and attend the church will go to hell. Pero sinasabi po ng Biblia na napakarami pong mga taong naniniwala sa Diyos at umaati ng church ang mapupunta sa impyerno. Because they never stand as a sinner. Dahil kailanman hindi po nila tinignan yung kanilang sarili bilang isang makasalanan. They still hold their good deeds and their righteousness. Dahil pinanghahawakan po nila yung kanilang mabubuting gawa at yung kanilang pagiging matuwid. I prayed our members in Ortega Church and Philippine Life for the Mission and the Life for the Mission make sure the salvation. Kaya ako po tayo nananalangin, dito po sa Ortigas Church, lahat ng mga miyembro natin sa Philippine Life for Mission at sa Life for Mission, lahat po talaga ligtas. Even though we attend the church, it's not the guarantee of salvation. Kahit na umaatin po tayo ng iglesia, hindi po ito yung garantiya na talagang ligtas na po yung iba sa atin. Pastor, I attend the Ortega Church for 10 years. Pastor, umaatin na po ako ng iglesia sa loob ng 10 taon. But it's not the guarantee of your salvation. Pero hindi po ito yung katiyakan ng kaligtasan mo. We have to check ourselves based on the Bible. Kailangan natin suriin yung ating sarili alinsunod sa Biblia. We have to ask ourselves, did I really pass through the narrow gate? Kaya kailangan natin tanungin yung ating sarili, nakapasok ba talaga ako sa makipot na pintuan? Or am I thinking like I'll go to heaven because I attend the church for a long time, I live for the Lord for a long time? O iniisip ko ba na makakapasok talaga ako ng langit dahil umaatin ako ng church na napakaraming panahon at nagpapagal ako sa Panginoon na napakaraming taon? Sometimes when I have a counseling, some people say, Pastor, another pastor told me I get salvation. Kaya sa tuwing ako po yung nagka-counseling, meron pong mga tao nagsasabi sa akin, Pastor, ligtas na ako kasi sinabi ng pastor na ligtas na daw ako. Nobody can guarantee your salvation. Kaya wala pong sino mang makakatiyak ng kaligtasan mo. Even though the other brothers and sisters, other pastors said, you are saved. That's the salvation. Now you can go to heaven. Congratulations. But if we are not sure before God, we will go to hell.
Pero kahit marami po mga kapatid at may mga pastor na nagsasabi sa iyo, naligtas ka na, congratulations. Pero kung hindi ka talaga ligtas sa harapan ng Diyos, mapupunta ka sa impyerno. What if the Jesus says to me, I never knew you, depart from me? Paano kung sabihin sa akin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin? What if I'm not really saved based on the Bible? Paano kung hindi talaga ako ligtas alinsunod sa Biblia? Then we have to make sure of our salvation. Kaya kailangan natin tiyakin yung ating kaligtasan, sabi po sa Biblia. That's why the Bible clearly says, examine yourselves whether you are in the faith or not. Kaya sabi po sa Biblia, kailangan nyo pong tiyakin yung inyong pananampalataya kung kayo yung inyong sarili, kung kayo nasa pananampalataya o hindi. Let's look at the Luke chapter 13. Kaya punta po tayo sa aklat ng Lucas, chapter 16, 13. chapter 13 po. Luke chapter 13, verse 25. Sa aklat ng Lucas, chapter 13, verse 25. After Jesus said, strive to enter through the narrow gate, verse 25, Kaya sabi po, pagkatapos po na sabihin ni Jesus na kayo pumasok sa makipot na pintuan, dito naman po sa verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutok-tok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami, at siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. While we are alive, still alive, the door of the salvation is open. Kaya habang nabubuhay pa po tayo, yung pong pintuan ng kaligtasan o ng langit ay bukas pa po. But one day, it will be closed. Pero balang araw, ito po'y magsasarado na. Then even though these people knock the door and saying, Lord, Lord, open for us, Jesus will say, I do not know you. Kaya sabi po sa Biblia, kapag naisarado na po yung pintuan at yung mga tao magsisilumala magsabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. At sasagot po ang Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Noah's ark was opened, Kaya yung pong arko ni Noe ay nakabukas. but God shut the door. Pero sinarado po ng Diyos yung pong pinto. Then nobody could open it. At walang sinumang makapagbukas. So one day, God will shut the door of the salvation. Balang araw, sasarado na rin po ng Panginoon yung pong pintuan ng kaligtasan. One day, once God take our life, it means God will shut the door for us to get salvation. Kaya darating po ang araw, kukunin na po ng Panginoon yung ating pong buhay at isasarado na po niya yung pintuan ng kaligtasan. And in the human history, God will shut the door of the salvation, that is the 7 years tribulation. Kaya doon po sa kasaysayan ng tao, pag natapos na po bago dumating yung 7 taong kapagitian, isasarado na po ng Panginoon yung pong pintuan ng kaligtasan. During the 7 years tribulation, the Gentiles don't have the chance to be saved. Kaya sa araw po ng 7 taong kapagitian, yung pong mga hintil, wala na po silang pagkakataon pa na maligtas. So I really hope and prayed, whenever we have a cell group Bible seminar or recorded Bible seminar, please check your salvation. Kaya ako po'y umaasa at nananalangin na sa tuwing meron po tayong cell group Bible seminar o meron po tayong recorded Bible seminar, pakiusap, suruin niyo po yung inyong pong kaligtasan. I already listened the Bible seminar many times. Maraming beses na ako nakakapakinig ng Bible seminar. But what if you don't pass the narrow gate? Pero paano kung hindi ka talaga nakapasok sa makipot na pintuan? What if the God closed the door of the salvation one day? Paano kung darating ang araw, isasarado na po ng Diyos yung pong pintuan ng kaligtasan? We will be too late. Huli na para sa atin. So, we have to make sure whether we pass through the narrow gate and get salvation or not. Kaya kailangan natin siya sa atin yung ating sarili kung talaga bang nakapasok tayo sa makipot na pintuan o hindi pa. Let's go back to the John chapter 10. Balik po tayo sa aklat ng 1 sa chapter 10. After we pass through the narrow gate, we work the narrow way. Kaya pagkatapos na natin makapasok sa makipot na pintuan, tayo po'y lalakad na po sa makipot na daan. In that way, until we go to heaven, God guides us and protects us as a shepherd. Kaya ito pong daan na to, hanggang sa makarating na po tayo sa langit, gagabayan po tayo ng Panginoon bilang kanyang pastol. So verse 11, Jesus said, I'm the good shepherd.
Kaya sabi po sa verse 11, sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. The good shepherd gives his life for the sheep. Kaya ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Verse 14, I'm the good shepherd. Sabi sa verse 14, ako ang mabuting pastol. The verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ang pagkakilala ko sa Ama, ay ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Yes. Jesus is the good shepherd. Kaya si Jesus po yung mabuting pastol. He came to this world to find his sheep. Siya'y naparito sa sanlibutan upang hanapin yung kanya pong mga tupa. And he came to this world to die for his sheep. At siya'y naparito din po sa sanlibutan upang mamatay para po sa kanyang mga tupa. And also, he does everything to guide his sheep. At ginagawa niya po lahat ng kanyang makakaya para magabayan yung kanyang mga tupa. But here is the hiring, the verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang may makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Yes. Here is the hiring. Kaya meron po ditong asong gubat. He doesn't care whether the sheep really saved or not. Kaya wala po siyang pakialam kung ito pong tupa iligtas o hindi. His only purpose is by using this sheep, he get the benefit. Kaya sinisip po ng mga hindi pastol na sa pamagitan po nito pong tupa, makakuha po siya ng benepisyo. One day, I look at the newspaper and the advertisement. Kaya isang araw, nakakita po ako ng isang balita doon po sa dyaryo at mayroon pong advertisement. Advertisement says they sell the church. Kaya sabi po sa advertisement, kanila pong binibenta yun pong iglesia. So I thought they are selling the church building. Kaya iniisip ko, sila'y nagbebenta ng pong gusali ng iglesia. But when I read, it says the members are 200 and the tithe is this much and they are doing like this and doing like that and they are really selling the members. Kaya habang binabasa ko yung pong pahayagan, nakita ko po yung kanilang mga miyembro, nasa 200, yung ganito, nasa ganitong paraan, nasa ganitong pambayad. Kaya nakita ko, binibenta po pala nila yung kanila pong mga miyembro. So pastor is selling this congregation. Kaya binibenta po ng kanilang pastor yung kanilang pong mga buong miyembro. I really got shocked. Kaya This is a hiring. nagulat po ako, sila po yung mga hindi pastol. If the unsaved people, all unsaved pastors and priests are hiring. Kaya lahat po ng mga pastor at mga pari na mga hindi ligtas, sila po yung mga hindi tunay na pastol. But our Lord is a good shepherd. Pero yung ating Panginoon, siya po yung mabuting pastol. Before we got salvation, we are the lost sheep. Kaya bago po tayo maligtas, tayo po yung tupang naligaw. Let's look at the 1 Peter. Kaya punta po tayo sa unang Pedro. 1 Peter chapter 2, verse 25. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 25. For you are like a sheep going astray. Sabi po, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw. The sheep has a very bad eyesight. Kaya ito pong mga tupa, meron po silang malabong mga paningin. She cannot see the far place. Hindi po nila nakikita yung mga malalayong lugar. That's why they always lose the way. Kaya lagi po silang naliligaw doon po sa kanilang mga daan. So without shepherd, they get lost and they die. Kaya kung wala po yung kanila pong pastol, sila po yung maliligaw at sila po yung mamamatay. That's why the shepherd always guide his sheep and protect. Kaya yung pong mga pastol nila, lagi po nilang gagabayan yung kanila pong mga tupa at po protektahan. When we commit a sin, when people commit a sin, they lose their shepherd. Kaya kapag ang mga tao na nakagawa po ng kanilang mga kasalanan, naliligaw po, nawawala po sila sa kanilang mga pastol. Before we got salvation, we wandered in this world, we got lost. Kaya bago po tayo maligtas, nagpapalaboy-laboy po tayo dito po sa mundo, tayo po yung naliligaw. But when we get salvation, we return to our shepherd.
Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, tayo po'y bumalik na sa mabuting So pastol. you are like a sheep going astray, but have now returned to shepherd and overseers of your souls. Kaya sabi po, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. In Luke chapter 15, there is a shepherd. Doon po sa Lucas chapter 15, meron pong isang pastol. He has a 100 sheep, Meron po siyang 100 na mga tupa. but he lost one sheep. Pero nawala po yung kanyang isang tupa. Then he left the 99 and he searched all the mountain to find the one sheep. At iniwan niya po yung kanyang 99 na mga tupa at nilibot niya po yung buong bundok para mahanap po yung kanyang tanging kaisa-isang tupa. When we got salvation, Jesus found us. Kaya pagkatapos na maligtas tayo, natagpuan po tayo na Jesus. He searched and finally he find me. Kaya hinanap niya po tayo ng hinanap at sa katapusan, natagpuan niya po tayo. And Jesus doesn't want us to get lost again. At ayaw na po ni Jesus na maligaw po ulit tayo. He wants us to live in this flock. Dahil ninais niya na po na mamuhay po tayo na kasama siya. So the sheep and the goat, have you seen the difference, goat and sheep? Kaya nakakita na po kayo ng kaibahan sa pamagitan po ng tupa at ng kambing. The Bible says the unsaved people are goat and the saved people are sheep. Sabi po ng Biblia, yung pong hindi ligtas na mga tao, sila po yung mga kambing. At yung pong mga ligtas na mga tao, sila naman po yung mga tupa. Some goat and sheep looks very similar. Kaya yung pong ibang mga tupa at mga kambing, mukha po sila magkaparehas. Some goat also looks like that. Kaya yung ibang mga kambing ay parang katulad po nito. But big difference is the tail. Pero ang kahibahan po nila yung kanila pong buntot. The goat tail is going high, Kaya yung buntot po ng kambing ay pataas. but the sheep tail going down. Pero yung buntot naman po ng tupa ay pababa. So when we look at the tail, we can distinguish, this is goat. Kaya kapag titignan natin yung buntot, makikita po natin na, kambing to. The tail go down means the obedience. Kaya yung pong simbolo nung pong buntot ng pagbaba, ito po ay pagsunod. Before we get salvation, we are proud, we are stubborn. Kaya pagkatapos na maligtas tayo, tayo po ay may magpagmamalaki, tayo po ay Good. matigas ang ulo. Goat is really stubborn. Kaya yung pong kambing ay napakatigas ang ulo. My life is my life. Ang buhay ko ay buhay ko. The money is my money. Yung pera ko, yung pera ko. So nobody can touch my life. Kaya walang sino makakahawak ng buhay ko. I'm gonna live as I wish. Kaya mabubuhay ako alinsunod sa kagustuhan ko. So the goat is very independent. Kaya ito pong isang kambing, siya po'y talagang napaka-independent. So have you seen the video? Here are goat and the lamb, they are mixed. Kaya nakakita na po ba kayo ng isang video ng pong kambing at mga tupa, sila po yung nagsasama-sama? Then when shepherd move, only sheep follow the shepherd. Kaya pagkaalis po ng kanilang pastol, yung pong mga natatanging mga tupa yung sumunod sa kanilang pastol. Goat doesn't care shepherd. Pero yung mga kambing, wala po silang pakialam sa kanilang mga pastol. Goat is independent, so he go to some place individually and find the food. Kaya meron po silang sariling kalayaan, kaya pumupunta po sila sa ibang mga lugar at naghahanap po sila ng kanilang mga pagkain. They like the high place. Kaya gusto po nilang mamuhay doon po sa matatayog na mga lugar. Goat, tail. Kaya ito po yung buntot ng kambing. But the lamb is very gentle and quiet. Pero ito pong tupa ay napakaamo at napakatahimik. And he is afraid to be independent. At takot din po siya na maging makasarili. Always they want to stay together and follow the shepherd. Kaya lagi po siyang sumasama sa kanyang mga kasamahan at lagi sumusunod sa mga pastol. After we get salvation, we are changing. Kaya pagkatapos na tayo po yung naligtas, tayo po yung nagbago. No matter what happens, we want to stay in the church. Ano man ang mangyari, nais po natin manatili sa loob ng iglesia. No matter what happens, we want to obey God. Ano man ang mangyari, ninais po natin sumunod sa Diyos. So when we get salvation, we become humble and we are changing.
Kaya pagkatapos na tayo po'y maligtas, tayo po'y nagpakumbaba at tayo po'y nabago. Let's go back to John chapter 10. Kaya balik po tayo sa aklat ng 1, chapter 10. So as a shepherd, God wants to put all His sheep in the one flock. Kaya bilang isang pastol, ninanais po niya na lahat ng kanyang mga tupa ay may ilagay sa iisang lugar lamang. And God wants to feed us. At nais po ng Diyos na pakiinin tayo. The verse 9, would you read? Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. The salvation is not the end. Kaya ang kaligtasan ay hindi pa po natatapos. Salvation is not everything that God wants to give us. Ang kaligtasan, hindi po ito yung lahat ng bagay na nais ibigay ng Diyos sa atin. If anyone enters by me, he will be saved. And after salvation, will go in and out and find the pasture. God wants to keep feeding us. Kaya ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan, ibig sabihin, nais ng Diyos na pakiinin tayo. And verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalihin dito at kanilang papakainin ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan ng may isang pastol. The sheep recognize the voice of shepherd, Kaya yung pong tupa, nakalalaman po nila yung pong boses ng kanyang pastol. and they want to stay in the one flock. At ninanais po nila na manatili doon po sa iisang lugar lang. So last part, they'll hear my voice and there will be one flock and one shepherd. Kaya sa huling bahagi, at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. When we get salvation, God guides us to abide in the true church, one flock. Kaya pagkatapos po na tayo po'y maligtas, ninais ng Diyos na mapapanatili tayo sa loob ng iglesia, ito po'y isang kawan. And God is in the church as a shepherd. At ang Diyos ay nasa loob ng iglesia bilang isang pastol. So John chapter 10 is really linked with the Psalm number 23. Kaya ito pong aklat ng 1, chapter 10, talagang napaka-konektado po niya mula sa aklat ng mga awit, chapter 23. Let's look at the Awit chapter 23. Buksan po natin sa aklat ng mga awit, chapter 23. The Psalm number 23, verse 1. Kaya sa aklat ng mga awit, chapter 23, sa verse 1. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Yes, here is the grass. The verse 2. He make me to lie down in the green pastures. Kaya sabi po, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Our Lord is my shepherd, Kaya ang Panginoon ang aking pastol, and He makes me to lie down in green pastures, at pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. and He leads me beside the still waters. At inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Green pastures is a spiritual food. Kaya ito pong luntiang pastulan, ito po yung spiritual na pagkain. So there is no shortage. No shortage. Kaya wala pong, Everything is enough. kaya wala pong kakulangan sa pagkain, lahat po ay meron sila. Do you know in John chapter 6 and in other Bible verses, when Jesus taught multitude, Jesus let them sit in the green field, like a grass field. Kaya yung pong nangangaral po si Jesus, katulad po sa chapter 6, John chapter 6, at sa iba po mga chapter, habang si Jesus po ay nangangaral sa mga tao, hinahayaan niya po yung mga tao na nakaupo doon po sa mga damuhan. So why the Bible specifically mentioned they sat in the green field? Kaya bakit specific po na sinabi po ng Biblia na sila po'y nakaupo doon po sa parang na may lunti ang pastulan? Because Jesus also fed them as a shepherd.
Dahil pinapakain po sila ni Jesus bilang isang pastol. So when we stayed in the church, we realized Jesus already prepared the good pastures. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, naunawaan na po natin na ginagabayan tayo ni Jesus at binibigyan niya po tayo ng isang napakagandang pastulan. Wednesday sermon, Sunday sermon, all the sermons and all the fellowships, all the help, they are in the church. Kaya sa Wednesday sermon, Sunday sermon, lahat ng mga uri ng mga sermon at fellowship, talagang ginagabayan at tinutulungan tayo ng Panginoon. And like a shepherd guide the sheep and protect the sheep, God always guide us and protect us. Kaya gaya po ng isang pastol na gumagabay at pumoprotekta sa kanya pong mga tupa, gayon din po yung pagpatnubay at paggabay sa atin ng Panginoong Diyos. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. I fear no evil. I'm not afraid. Kaya sabi po, wala akong katatakutang kasamaan. Ibig sabihin, hindi ako natatakot. So the sheep, when they stay with the shepherd, they really feel comfort. Kaya habang nananatili po yung po mga tupa sa kanya pong mga pastol, talagang naaaliw po sila. Do you know blue whale? Alam niyo po yung isang balyena? Blue whale. 30 meter. Umaabot po ito ng 30 meter. Blue whale. Ito po yung balyena. It's really big. Napakalaki po. Tongue, the size of tongue is the size of elephant. Kaya yung sukat po ng kanyang bunganga, yung sukat po nito ay elepante. The size of the heart is as big as a car. Kaya yung sukat naman po niyang kanyang puso ay sukat din po ng isang sasakyan. And the length, the width of the tail is like an airplane wings. At yung pong lawak ng kanya pong mga palikpik o yung kanyang buntot ay kasing lawak din po ng isang eroplano. In some blood vessels, people can swim. At maaari doon po sa kanyang ugat, maaari yung mga tao ay nakapag-swim So o lumalangoy. this much big, really great. Kaya napakalaki po talaga dito. This blue whale eat the shrimp 200 ton every day. Kaya ito pong napakalaking balyena, siya po'y kumakain ng umaabot ng 200 ton kada araw. So, if you have a pet, if you have a blue whale as a pet, you have to buy the 200 ton of shrimp every day. Kaya kapag meron ka pong alagang balyena, kailangan mong bumili ng 200 ton na mga shrimp kada araw. So you go to the market and buy all the shrimp and feed every day. Kaya araw-araw pupunta ka sa palengke, bibilin mo po lahat ng mga ihipon, araw-araw po 'yun. But before feeding that, you should have the space for this whale. Kaya bago mo If po you have this whale as a pet. Kaya bago mo po sila pakainin, kung meron ka po talagang alagang balyena, kailangan mo po ng napakalawak na lugar para po sa lugayan niya. Nobody can feed that. Kaya walang sino mang makapagpakain dito. But God feed all kinds of animals. Pero pinapakain po ng Diyos lahat ng uri ng mga hayop. Then what about us? Pero paano naman po tayo? If the man feed the dog, he will feed much better to his children. Kaya yung kanyang amo, habang pinapakain niya po yung kanyang pong aso, siya po'y talagang nagkakagalak na parang tulad po sa isang bata na kanya pong pinapakain. So if God feed and care even these kind of animals, why doesn't God care His children, the saved people? Kaya kung napapakain po ng Diyos, ito pong napakalaking na mga hayop na ito, paano niya pa po tayo maaalagaan na isang anak ng Diyos? That's why this man who really stay with his shepherd says, everything is enough. Kaya ito pong tao na nananatili sa kanya pong pastol, sinasabi po niya na lahat ng mga bagay ay sapat na. He is not afraid.
Kaya hindi po siya natatakot. He really comfort no matter what happens. Kaya lagi po siyang naaaliw anuman po yung mangyari. Let's look at the Psalm number 37. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 37. 37, verse 25. Aklat ng Mga Awit, chapter 37, verse 25. I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor the descendants begging bread. Kaya sabi po, ako'y naging bata at ngayong matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. So he never seen the saved people are begging the money. Kaya kailanman hindi po siya nakakita ng isang ligtas na tao na nanghihingi ng pera. Even though we don't have enough money, we really believe God always protect us and guide us. Kahit na wala po tayong sapat na pera, tayo po'y nananampalataya na lagi po tayong gagabayan at poprotektahan po ng Diyos. Even though we don't have the everything enough, anyway, God will guide us until we stand before God. Kahit wala po tayong sapat na anuman, lahat po ng mga bagay ay gagabayan po tayo ng Diyos hanggang sa makarating po tayo sa Kanya. So we have to believe God is our shepherd and He always guide us and protect us. Kaya kailangan po nating sumampalataya na yung Diyos, yung laging yun siya yung pong pasto na laging gagabay at poprotekta po sa atin. If God feed this blue whale, why not us? Kaya kung napapakain po ng Diyos ito pong balyena, paano naman po tayo? Bakit hindi tayo? In America, there was Indians before. Kaya doon po sa lugar ng Amerika, meron din po mga naninirahan ng mga Indiano. They have a tradition to become a man. Kaya meron po silang tradisyon na maging isang talagang lalaki. In order to become a man, they have to stay in the jungle one night alone. Kaya para maging isang tanyag na lalaki, kailangan nilang manatili doon po sa lugar ng gubat ng nag-iisa. So all the family and the people in the village bring this boy to the jungle, the very far and deep jungle. Kaya lahat ng kanila pong mga pamilya, dinadala po nila yung kanilang mga anak na lalaki dito po sa napakalayong gubat. And in the night, he has to stay alone. Kaya doon po sa kinagibihan, kailangan nilang manatiling nag-iisa. The animals cried. Kaya yung pong yung mga hayop, sila po yung mga umuungol. Oh! Oh! Very good translator. So he is scared. Kaya natatakot po siya. He wants to go back home. Gusto niya pong bumalik. But he endured and patient. Pero pinagtitiisan niya po at pinagtsatsagaan niya. In the morning, when the sun rise, he sees all the family and the people in the village surround him and protect him. Kaya kinaumagahan, pagsikat ng araw, nakita niya po lahat ng kanyang mga pamilya at ng mga tao sa sa kanya pong lugar ay nakapalibot sa gitna po niya. Sometimes we cannot see the hands of God. Kaya kung minsan hindi po natin nakikita yung pong kamay ng Diyos. But we have to believe God always protect us and guide us. Pero kailangan nating sumampalataya na lagi po tayong gagabayan ng Diyos at poprotektahan po niya. When the sun rise, we can see God always with us and guide us. Kaya sa pagsikat po ng araw, makikita po natin kung paano pinoprotektahan po tayo at ginagabayan tayo ng Diyos. And when I look at the Genesis chapter 33, it really touched my heart. Kaya sa tuwing nababasa ko po yung aklat ng Genesis chapter 33, talagang nahihimok po nito yung aking puso. Let's look at the Genesis chapter 33, Kaya punta po tayo sa Genesis chapter 33, verse 13. sa verse 13. Verse 13, would you read? Subalit sinabi ni Jacob sa kanya, nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa at mayroon sa mga kawan at mga baka na nagpapasuso. Kapag sila'y pinagmadali nila, sa isang araw lamang ay mamamatay ang lahat ng kawan. So like a Jacob, God always guides us like this, gently. Kaya gaya po ni Jacob, lagi po siyang ginagabayan ng Diyos ng may pagkaama-amo. At the time, the flocks and herds and the children, they were weak. Kaya noong mga panahon na yon, yung pong mga kawan, yung mga baka at mga alaga po niya, na mga bata, ay talagang napakahina. At the time, the Jacob didn't say like, why you cannot work more. Kaya noong mga panahon, hindi naman po sinabi ni Jacob na bakit hindi ka nagtatrabaho? Just keep working. Kaya pakiusap, maglakad ka naman. He didn't say that.
Kaya hindi niya sinasabi yun. Ah, you are weak, I understand. We Kaya- can stay here. Kaya sinasabi niya, mahina ka pa, naiintindihan ko, kailangan mong manatili muna We dito. can take a rest. Kailangan mo munang magpahinga. So he considered their condition. Kaya iniisip po ni Jacob yung kanila pong mga kalagayan. God all doesn't say like why you don't read the Bible, Kaya hindi mo naman po sinasabi ng Diyos na bakit hindi ka nagbabasa ng Biblia. why you don't evangelize, why you don't offer the tithe. Bakit hindi ka nag-evangelize? Bakit hindi ka nagbibigay ng ikapu? God says, as much as you can, just try. Kaya sabi po ng Diyos sa inyo, kapag makakaya nyo na, subukan nyo po. Sometimes we are depressed and stumble. Kaya kung minsan tayo din po yung nanlulumo at talaga pong natitisod. At the time, our shepherd doesn't say, why you are stumble, why are you stumble, why are you depressed? Kaya ng mga panahon na yun, hindi naman sinasabi ng ating mga pastol na bakit ka natitisod, bakit ka nang hihina o nanlulumo. Our shepherd really understand our heart. Lagi pong nauunawaan ng ating pastol yung ating pong puso. And he really encouraged us to start our Christian life again. At lagi niya po tayong hinihimok na magpasimula ulit sa ating Kristiyanong pamumuhay. That's why we are willing to live for God, even though the Jesus doesn't force us. Kaya ninanais po natin mamuhay para sa Diyos kahit na hindi tayo pinupwersa ni Jesus. That's why attending the church is not obligation, it's our joy. Kaya ito pong pag-attend sa iglesia, hindi ito obligasyon natin, ito po yung kagalakan natin. Joining the ministry is our joy. Yung pagsama po sa ating mga ministeryo, ito po yung kagalakan. Offering the tithe, offering the giving the offering is our great honor. Kaya yung pong paghandog ng ikapu at pagbibigay ng mga handog, ito po yung napakadakila para po sa atin. If unsaved people offer the tithe, God doesn't accept it. No. You have to get salvation first. Kaya kapag may tao pong hindi ligtas na magbibigay po ng kanila pong mga handog, sasabihin po ng Diyos sa kanila, wag yan. Kailangan mo munang maligtas. Only saved people are qualified to offer something what they have to the Lord. Dahil yung mga natatanging ligtas na mga tao lang po, yung kwalipikado para maghandog sa Panginoon. That's why our Christian life is not obligation, it's joyful. Kaya ito pong Kristyanong pamumuhay natin, hindi po ito obligasyon, kundi ito'y kagalakan natin. So always our shepherd guide us gently. Kaya maamo po na lagi tayong ginagabayan ng ating mga pastol. Let's go back to John chapter 10. Kaya balak po tayo sa Aklat ng 1, chapter 10. The verse 4 and 5. Doon po sa verse 4 hanggang verse 5. 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. The characteristic of the sheep is really distinguish the voice of the shepherd and the voice of strangers. Kaya yung pong katangian ng isa pong tupa, nauunawaan po nila kung ano po yung boses na kanila pong mga pastol at ang yung mga hindi nila kilala. So when we get salvation, we receive the Holy Spirit. That is the Spirit of truth. Kaya pagkatapos na tayo po maligtas, nakatanggap po tayo ng banal na espiritu po. Ito yung espiritu ng katotohanan. Then after we get salvation, it means we can distinguish what is true or false. At pagkatapos na tayo po maligtas, nauunawaan po natin kung ano po yung tama at yung ano po yung kamalian. So somebody says, I like all kinds of sermons on YouTube or Facebook, every sermon. It means he's not saved. Kaya mayroon po mga tao nagsasabi, gusto ko lahat ng mga sermon doon sa YouTube, sa ibang mga makikita. Kaya siya po hindi pa talaga ligtas. He cannot distinguish the voice of shepherd. Dahil hindi niya po nauunawaan o nakikilala yung pong tinig ng kanyang pastol. The audio room, would you play the video? Look at this. Kaya tignan niyo po ito. Very interesting. Kaya talagang napaka-interesado. So other people try to call the sheep. Kaya yung iba pong mga tao sinusubukan nilang tawagin yung pong mga pastol. Oh, one is.
there. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two are surprised. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. So when we get salvation, we gather and stay in the one flock to listen to the voice of God. Kaya pagkatapos na tayo po yung naligtas, tayo po yung nagtipon-tipon at nanatili sa isang kawan at nakikinig ng salita ng Diyos. So when we pass through the narrow gate, we are guided by our shepherd. Kaya pagkatapos na tayo po yung makapasok sa makipot na pintuan, ginabayan po tayo ng ating mabuting pastol. And God made the saved people stayed in the one flock. At ginawa po ng Panginoon, ng pastol, na talagang pinanatili tayo sa isang kawan. And by the word of God, He guides His sheep. Kaya sa pamagitan din po ng salita ng Diyos, ginabayan po yung kanyang pong mga tupa. And the verse 17, I'd like to share as a last verse, the verse 17, chapter 10, verse 17. Let's read it together, 3, 2, 1. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. In verse 18, also, let's read it together, 3, 2, 1. Walang nag-aalis ito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Look at this. No one takes me from me, but I lay it down of myself. Kaya tignan niyo po, sabi po, walang nag-aalis dito sa akin, ngunit kusa akong ibinibigay. Jesus didn't have any duty to die on the cross. Kaya wala naman pong katungkulan si Jesus para po mamatay sa krus. If He wants to send all sinners to hell, He doesn't need to die on the cross. Kung nanaisin po ni Jesus na lahat po ng mga tao ay mapunta doon po sa impyerno, hindi niya na kailangan na mamatay doon sa krus. Jesus said, nobody take my life, but I'm willing to die on the cross. Kaya sinabi po ni Jesus na walang sino man kumuha ng aking buhay, pero ninais ko na ibigay yung aking buhay na mamatay doon sa krus. Because He loves us. Dahil mahal niya tayo. Because He doesn't want us to go to hell. Dahil ayaw niya po tayo na mapunta sa impyerno. When we realize His great love, we are also willing to live for Jesus. Kaya noon po naunawaan po natin yung kanyang dakilang pag-ibig, ninais na po natin mamuhay para po kay Jesus. That's why when we study the Bible, whenever God asks something from the people, God always checks their willing heart. Kaya kapag nag-aaral po tayo ng Biblia, sa tuwing nangingi po tayo ng anumang bagay sa Panginoon, ninanais po muna ng Panginoon na tignan yung ating mga puso. Let's look at the 1 Chronicles chapter 29. Punta po tayo sa unang kronika. Let's look at the Exodus chapter 35 first. Exodus chapter 35. Punta muna po tayo sa aklat ng Exodus chapter 35. Doon po sa may lumang Biblia, page 135. At the time, Moses received the measurement of the tabernacle. Kaya noong mga panahon na yon, nakatanggap po si Moses doon po mga sukat ng mga tabernakulo. Even though he has a design, he doesn't have a materials. Kaya kahit mayroon na pong mga disenyo, wala naman po siyang anumang mga materyales. So he announced the all Israelite, if you want to offer the materials. Kaya inanunsyo po ni Moses doon po sa mga Israelita na kung nanaisin po ninyo, maghandag ko yun ng mga materyales. So verse 4 and 5, would you read? Sinabi ni Moses sa buong sambahayan ng mga anak ni Israel, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon.
kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tatso. Yes. Whoever is of a willing heart, let him bring it an offering. Kaya sinabi po na sino man sa inyong mayroon pong pagnanais ng puso, magbigay po siya ng handog. It means whoever doesn't want to offer, no need. Kaya ang ibig sabihin, kung sino mang ayaw magbigay ng handog, hindi namin kailangan. It's okay. Hayos lang. Then really, the verse 21, everyone came whose heart was stirred and everyone whose spirit was willing. They brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting. Kaya sabi po, at sila'y dumating ang lahat ng tao na pukawang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu na nagdala ng handog sa Panginoon upang magbigay ng kagamitan ng toldang tipanan. These people have a willing heart. Kaya ito pong mga taong ito, mayroon po siyang pagnanais ng puso. They are so thankful of God's grace. Kaya nagpapasalamat po sila sa biyaya ng Diyos. That's why even though it's not the obligation, they are willing to offer their things. Kaya kahit hindi po ito obligasyon, ninais po nilang ihandog yung kanilang po mga materyales. Why do we attend the church? Bakit po tayo umaaten ng church? We also willing to live for Jesus. Dahil ninanais po natin mamuhay alinsunod kay Jesus. Why we offer something, our time and money and our life? Bakit ibinibigay po natin yung ating oras, pera at yung ating buhay? Because Jesus first willing to die for us. Dahil si Jesus muna yung nagnais na mamatay para sa atin. That's why we are willing to die for Jesus. Kaya ninanais din po nating mamatay para kay Jesus. Let's look at the First Chronicles. Kaya punta po tayo sa aklat ng unang kronika. First Chronicles chapter 29. Sa unang kronika, chapter 29. Page 635 sa Lumang Biblia. Verse 14. Sa verse 14 po. Verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. At the time, the David wanted to build the temple for God. Kaya noong mga panahon na ito, ninais po ni David na ayusin yung pong gusali ng templo para sa Panginoon. Then the David and his people are willing to offer everything to build up the temple. Kaya si David at ang lahat ng kanyang mga kasamaan, ninais po nilang ayusin at itayo yung pong templo ng Diyos. And the David confessed that, the last part, all things comes from you. Everything we have is given by God. Kaya sabi po sa huling parte, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na meron kami ay nanggaling sa iyo. Only one thing we did is, we already received from you and we just return to you. At ang isang bagay lang na kailangan po namin gawin, yung pong tanggapin namin yung nagmula sa inyo at ibigay po yun sa iyo. So, and of all your own, we have given you. Kaya sabi po, at ang lahat na at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. So, if we can offer something which we receive from God to God, that is great joy and honor. Kaya lahat po ng mga bagay na natanggap po natin sa Panginoon at inihahandog po natin muli sa Panginoon, ito po'y talagang dakila at ito po'y talagang kagalakan para sa Panginoon. I still remember when I get the first salary. Kaya naaalala ko pa rin po nung unang araw na nakatanggap po ako ng sahod. Until that time, I always received the support from my family until I got a job. Kaya mula ng mga panahon na yon, nakakatanggap pa rin po ako ng mga suporta mula sa aking pamilya hanggang sa ako'y nakakuha na ng trabaho. Even that time, I offered the tithe. Kaya ng mga panahon po na yon, nagbibigay po ako ng ikapu. But I really waited. I want to offer from the tithe from my salary. Pero hanggang sa araw na yun, hinihintay ko po na naising na talagang maibigay ko na po, maihandog ko na po yung ikapu na magmumula po sa aking sahod. I never forget. The first day, I offered my own tithe. Kaya hindi ko po yun makakalimutan. Yun po yung unang araw na nagbigay ako ng aking ikapu. Before I attend the church, I was so excited. Kaya bago po ako umattend ng church, talagang excited na ako. Today, finally, I can offer my tithe.
Kaya ngayon sa katapusan, maihahandog ko na yung aking sariling ikapo. And when I write my offering, the envelope, I was so happy. Kaya habang sinusulat ko na po yung aking nagsusulat na po ako doon po sa envelope ng ikapo, talagang na-excite po ako. That is our joy. That is our willing heart. Ito yung ating kagalakan, ito po yung pagnanais ng ating puso. When I look at the brothers and sisters join the cleaning and ministry and the mission trip, I can see their willing heart. Kaya sa tuwing nakikita ko po yung mga kapatid na nakikilahok sa paglilinis, sa pakikilahok sa mga ministeryo, sa pag-join doon po sa mission trip, talagang nakikita ko yung pagnanais ng kanilang puso. They want to join. Dahil nais po nilang makilahok. That's why nobody complained. Kaya walang sino man nagrereklamo. That is great honor and great joy. Ito po yung napakadakila para po sa kanila at kagalakan para sa kanila. You know, some brothers and sisters, they can take only few days leave, but they use that to join the mission trip or retreat. Alam niyo po ba na mayroon pong ibang mga kapatid na mayroon po silang kahit kakaunting leave na lang pag-absent pero ginagamit po nila yung kanila pong leave para po sa pakikilahok sa mission trip o sa retreat Because they are willing to live for God. dahil ninanais po nilang mamuhay para po sa Panginoon. Tama po ba? Yes. So today, we learned about the narrow gate and our Lord is our shepherd. At ngayon, napag-aralan po natin yung tungkol po sa makipot na pintuan at yung ating Panginoon, siya po yung mabuting pastol. And as Jesus willing to sacrifice Himself for us, we are also willing to sacrifice for Jesus. At gaya po ni Jesus na nais magsakripisyo para po sa atin, tayo din po na may pusong pagnanais na maglingkod para po sa Panginoon. Let's pray together. Tayo po yung manalangin na.